So when I had that big doubt, doon ako nag-draw ng aking great escape plan sa NPA. Siyempre ako yung pinakamataas sa front namin. Everyone will just follow what I say. So, and no one would know, kasi compartmentalized nga di ba? No one would know na what are the plans of people higher than them. So, I made up a story na I will be transferred to a different unit. Kahit hindi naman totoo. So, binild up ko yung ganong storyline, yung ganong narrative, binild up ko siya. Siyempre, asa akong propagandista. So, naniwala naman yung mga kasama ko na inilipat ako sa ibang unit. Maraming nalungkot kasi nga, ako na yung napaka-grounded ko kasi sa Front 20. I've been with Front 20 since the time I first stepped sa NPA sa Davao. So from 2011 until that very moment, 2017, I've never left Front 20. So parang ikaw talaga si kwan nila doon, mother hen. Parang ganon. Mula sa mga masa, mula sa mga kasama, ako talaga yung nakilala nila na pinaka-nagtagal sa kanila at the time sa Front 20. So, kabisado ko yung mga problema ng mga lugar, yung mga area, yung mga peculiarities, no, mga distinct issues sa area. So, alam ko. So, when they knew na ililipat ako, nalungkot sila. So, parang pinild ko pa din yung ganang narrative para isipin nila na talagang ililipat ako. Ang narrative ko that time was ililipat ako sa Regional Instructions Bureau. So, magtuturo kami ng mga courses ng CBP-NPA in different units, sabi ko sa kanila. Binild up ko siya, I think, July, August. 3 months. 3 months build up of narrative to make them believe na talagang lilipat ako. So, September 20, I executed my great escape plan. Hinatid pa ako ng mga kasama ko from our camp papunta sa nearest community kung saan naghihintay yung Skylab na motor. Hinatid ako pababa. That was in City Ocogonon, in Trento. So, hinatid ako pababa hanggang sa Barangay Salvacion and in Cuevas, in Trento pa din. Doon ako sinundo ng isang four-wheeled vehicle. So, from there, sumakay ako ng sasakyan, pumunta ako sa isang safe na bahay, in Trento pa din, while processing my papers. Kasi stricto sa highway kasi martial law, IDs, mga travel orders, or travel certificates, etc. So, yun na yung time na I was already separated. Separate na ako sa NPA. Pero hindi pa ako sumuko. Kasi at the same time, parang ang understanding ko, I only left the NPA. But I was still a member of the Communist Party of the Philippines. Pero big crime na yung pag-alis mo? Hindi pa din. Hindi ba? Hindi pa kasi siguro may disciplinary action ako kasi iniwan ko. I abandoned my unit. Pero that pwede naman yung suspension. Hindi siya grave offense. Unless inabandon ko sila at the middle of a life and death situation like encounter or nagka-gera or military action. Pag iniwan ko yun, malaking violation yun. Pero wala namang ganap that time. So it was a peaceful escape na execute. So pwedeng may DA ako pero hindi siya ganun ka-bigat. After I left, nung nasunodon ako ng four-wheeled vehicle, inoff ko na lahat ng phone ko. So what I left was one phone na connect na ang contact ko lang is yung nag-arrange ng matutuluyan ko sa Trento while waiting for my papers to travel to Davao and then back to either Zamboanga or Cebu. So, yun. Pagka kinabukasan, I opened my other line, yung exclusive line ko with my fellow leaders ng CPP. So, kumontak sa akin yung secretary ng sub-region, even si Casimon Santiago, si Ampong, si Porferio Tuna, no? Kinontak niya rin ako. Kasi that time, si Porferio Tuna was already, I think, the political director ng region. So, kinontak niya rin ako, kinonsulta ako, ano nangyari, saan daw ako. In-explain ko yung side ko. I was very drained. I was very exhausted physically, but most importantly, mentally. Sobrang pagod. Pagod hindi pa sa work, but pagod doon sa pag-struggle ko sa loob ng organization on
what I think was right for the organization. So yun doon ako napagod. Sasabi ko naman sa kanila, yung prinsipyo ko in believing the fight for a just society, the fight for nationalism and democracy, andun pa din, sabi ko. Which totoo naman, andun pa rin naman. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga, yung pagbabaliwala dun sa mga, naging ano siya ba, naging kultura siya. May impunity na sa loob na pag element yung nakaviolate, automatic formation, tapos sanction or punishment. Pag leader, hindi. So, sinabi ko yun sa kanila. Tapos at the same time, nagkaroon na rin ako ng hypertension. Hypertension. Because of that, stress talaga. From June, July, August. Kabata mo para mag-hypertension, ah? Yeah. I had difficulty in breathing kahit hindi ako naglalakad. Tapos, may mga time na nagigising ako bigla, nahirapan ako huminga. Stress yun. So, doon ako nagkaroon ng problema. Nagpaalam ako na baka pwede ako magpa-check up, di ako pinayagan. So, naging part na rin yun ng motivation ko na kailangan ko talaga tama yung escape plan ko. So, yun yung sinabi ko sa kanila when nag-uusap kami kinabukasan nun. Tapos, they convinced me na baka pwedeng pumasok muna ako sa isang unit na malapit dun sa mga matatanda, yung sa mga pinakamataas talaga. Para daw makipag-usap. Anong pwede compromise. Hindi ako umayag. Sabi ko, pwede naman, pero baka pwede magpa-check up muna ako. Doon ako naging firm. Magpa-check up muna. Saka magre-relax muna ako, sabi ko. Kasi, first time kong hindi dapat ako magka-hypertension eh. Kasi, we are very physically active sa NPA. Hindi ako ganito ka-chubby nung sa NPA ako. If they nakita ng mga pictures ko, sobrang payat ko talaga. Very fit ako dun sa NPA ako. So, very impossible na magka-hypertension. Maliban siguro salty foods yung kinakain namin. So, pwede. Hindi naman siguro, bulad. Bulad, tinapa, noodles. So, pero... Hindi, yung noodles, bad yun. Pero, hindi naman, not enough. I mean, well, anyways, pwedeng trigger yun. Pero what triggered talaga my hypertension is yung stress. Sa trabaho and sa organization. So, pumayag naman sila. Executive check-up. Tapos, that was the month of September. And then, sabi ko, check up ako ng September hanggang October. October, rest muna ako. And timing, pagka November, tawag dito, hindi ako makapasok because intense na yung military operations sa area. Pero may balak ka pa nun? Kahit makipag-usap lang. Pero ang plano ko that time, makipag-usap. Pero I was already decided na hindi na ako mag-NPA at that time. I can continue working pero I was considering going back to the urban sa mga legal organizations or underground pero in the urban, hindi sa armado. Yun yung prepared ko na counter proposal eh. That's why in November, that was also the month ng Manilakbayan. Ano nga ulit yun? Ito yung lakbayan ng mga protest sa mga IP from Mindanao. They walk by foot from Mindanao to Luzon via Eastern Samar, then Bicol. For a month long siya. So, it culminated in DepEd office in Pasig and then naka-join ako doon. And then UP Diliman yung kampuhan ng mga lumad. Doon nag-start yung Backwit School sa mga Manilakbayan. So, dahil hindi ako makapasok sa area, hindi na rin sila makontakt. So, sabi ko baka intense lang yung sitwasyon sa loob. So, I decided na I'm going to observe and be part of, what if mahanap ko ulit yung calling ko? Parang ganun ba? So, mahanap mo yung calling. Again? Mahanap ko yung calling ko ulit ba? Sabi ko. Ito pa rin. I don't know. Maybe. Or a different type of calling. Parang ganun. Pero hindi naman sa armado yung balak ko. Sabi ko lang, gusto kong sumama sa lakbayan, yung mga protest ng mga lumad. Kasi baka I can find a calling if nag-immerse ako ulit. Mag-renew ka ng something. Parang renew, oo. Kasi I was trying to lose hope, pero may mga konting portion pa din na I only condemn din kasi yung mga acts. I was trying to believe maybe it's an internal problem, hindi talaga siya inherit. Na isolated siya Parang somehow. ganon. So may certain certain point of hope pa din ako at that time.
And then, dumating sa point na kasi kasama ko yung partner ko na umalis eh. Nagsabay, dalawa talaga kayo? Sabay kaming sumama din sa Maynila, sa Lakbayan. And then, yung partner ko, kasi he came from the farmers sector, hindi siya sanay sa syudad. Hindi siya sanay sa mga buildings, sa mga cities. So, ang gusto niyang mangyari, gusto niyang bumalik sa hukbo, sa NPA. Ikaw? Ako, sabi ko, I respect naman his decision. So, I tried to reconnect with my comrades sa loob ng NPA. Sabi ko, yung partner ko gusto pang bumalik. Ako, ayoko muna. Pero, mag-i-help pa rin ako. Sabi ko, one way or another. Ayoko muna. Hindi ibig sabihin, hindi mo sinabing ayoko na. Yun yung sabi ko, ayoko muna. Oo. Pero sa sarili ko, ayoko na talaga bumalik sa arm. So, para lang maano sila ba, ma-appease sila na I still have that hope na pwedeng makipag-usap. So, yung partner ko, nag-travel na siya kasi after Manila, nag-Cotabato City kami, doon kami nagtago for a while. Hanggang 3 months siya naghintay na mag-feedback na pwede na siyang pumasok. Pero alam na niya na ang decision mo noon, sinabi mo sa partner? Alam niya. So, I help kasi ayoko din namang sagkaan yung mga mga plans niya sa buhay. Gusto ko pa rin suportahan siya sa mga plano niya. Kasi naiintindihan ko rin hindi siya makasabay. Sa'yo? Sa akin. Kasi wala na. Ibang level ka na ulit. Kahit doon pa sa loob, hindi kami magkasabay. Kasi nasa sub-regional committee ako, nasa platoon level siya. So may mga bagay minsan na nahahatag ako mostly sa organizational work. Hindi niya ako maintindihan. Nagkakaroon na kami ng time together kapag gabi or umaga. So, kasi very intense na rin yung military operation that time. So, I understand if he decided na bumalik. Pero he was waiting 3 months, hindi pa rin siya pinapasok. And nag-cut na ng communication sa akin ng mga kasama. Pero wala ka namang overt pa na ginagawa noon? Wala. Well, I was helping the movement, the CPP movement in Cotabato City. I was the one writing the statements in Cotabato. Doon din ako nagsa-safe house. I still help the CPP one way or the other. Doon. While waiting, kasi ayoko mag-stay ng Davao kasi kilala ko sa Davao eh. Baka makapag-meet ako to someone na nakilala ko. So, I decided to stay na doon sa isang neutral ground na hindi ako kilala. So, I decided to stay na sa Cotabato City for the meantime. Then, dumating sa point, mga bandang March, ready na yung partner ko na pumasok. Tapos, bigla sila nag-cut ng communication. And then, after nag-cut ng communication, I received a message, siguro, parang threat, na hindi ko alam kung saan galing. Pero feeling ko galing siya sa mga dati kong kasamahan. Kasi I was being accused of, tawag dito, nagkakalato ako ng chismis against sa kanya, sa mga masa. And the chismis was about pangangaliwa. So, parang galit siya. And second, I was being accused of stealing money mula sa Kilusan. Which para sa akin, pwede kong i-defend if they only communicated properly. Kasi hindi ako umalis ng area. Andyan lang ako sa Cotabato City. Alam nila na sa Cotabato. Alam nila? Oo, alam nila. And alam nila na kahit yung mga kasama ko were CPP leaders in Cotabato City. So, hindi ako nag-detach from the nag-detach ako sa NPA. Hindi ako nag-detach sa CPP because I was still open and I was still waiting for a talk with them. Sabi ko. So, I was hopeful na makausap ko yung mga matatanda. Sina Minandro, sina Bok, sila Ilian, sila Simon, makausap ko sila. Hindi pa doon sa issue ng allegations. Doon pa sa issue ng bakit ako umalis sa NPA. So, nag-stay ako ng Cotabato and then biglaan dumating yung text message na yun. Natakot ako. Kasi maybe, syempre nagtago ako from the military. Ngayon, may threat from my former comrades in the NPA. So, parang dalawa na yung pagtataguan ko. The army and
may comrade sa NPA. So, by end of March, I decided na umalis na ng Cotabato. Tapos yung partner ko, confused siya kung saan siya pupunta kasi siya, willing talaga siyang bumalik. Sabi ko, pwede kitang i-arrange na bumiyahe ng Trento kasi yung safe house na pinagtaguan ko after bumaba, safe man yun. Ako lang yung may nakakaalam sa ganung taguan ko. Sabi ko, doon ka muna magstay. Sabi ko, safe ka doon. Wait ka na hanggang mag-contact sila para makapasok. So, after nun, I traveled to Cebu alone. Yung partner ko na iwan sa Cotabato. Then, he managed to arrange things para mag-transfer siya back to Trento para doon siya mag-stay. Ako naman, nasa Cebu na ako that time. Then, weeks after, mga 1 week na siyang nagkaantay sa Trento, hindi pa rin siya pinapapasok. So, natakot na rin siya ng partner ko. I was already in Cebu. So, sabi niya, habol ako dyan sa Cebu. Kasi parang feeling niya, mainipin na kasi yung partner ko eh. Parang feeling niya, baka hindi na daw siya welcome. Na medyo may ganun na nga. Oo. Bakit daw nagdadalaw? Ang tagal niyang hinintay eh. 3 weeks siyang nasa Cotabato, 1 week siyang nag-stay. Mas malapit na sa Trento, yung unit. Mas madali sana. Yung welcome ka naman eh. Nagtulungan siya kasi the month before that, nabalitaan namin na may pumasok na mga galing sa youth and students, na mga aktivista na nag-immersion. So bakit kami hindi pinapasok? Na opportunity sana na pwede ako makausap. I could have defended if may allegation sila. Or pinabalik yung partner ko. So hindi man nila ginawa. Wala na. Sabi ko, I'm familiar with this, sabi ko. Familiar ako dito. Pag ganito na mga they're cooking something. They're cooking a narrative against me or my partner. And I was right. Kasi nung nasa Cebu na ako, I already heard stories na I was being alleged na asset na daw ako bago pa ako nag-join sa NPA. Which is really painful for you. Painful, insulto. Sorry for being, siguro medyo ego siya sa akin. Pero I think it's a justified ego because insulto siya because I've sacrificed everything. I was sincere, wholeheartedly. I even naging honest ako sa papa ko, face to face, na hindi ako sasama sa kanya pababa. I stayed in the NPA. I suffered a lot of things. In-endure ko lahat yun. Tapos, arbitrarily, ang dali nilang sabihin na intel ako. Which is really... Na-asset ako. Ang sakit. So yun, I settled na sa decision ko na ayoko na talagang bumalik sa NPA, much less sa CPP, no? Because of those baseless allegation na naririnig ko. And hindi lang siya naririnig lang kasi those allegation na pinifeed sa akin ng mga masa mismo na doon sa masa mismo ang nagsabi? Yes, mga masa mismo nagsabi na ang pinagkakalat daw doon sa area na mag-cut daw kayo ng communication kay Amihan, kay Che, because asset yan siya. Yun yung sinasabi. And siguro yung allegation na nagnakaw, nagbitbit ng pera, I can defend that. You can defend yourself. I can understand that. Kasi ang daming inakusahan before. Pero yung inakusahan na asset na ako beforehand or intel ako, that's something I cannot accept. Hanggang ngayon, minsan may mga naki-carried away pa ako ng mga nag-share ako minsan sa mga fellow former rebels ko, especially dun sa mga nakasama ko talaga in actual. And my immediate colleague that time sa unit, I always ask them, what went wrong?